At this point, I am going to share with you about influence and leadership. Let us pray first. Father God in heaven, we thank you for this wonderful day that you have given us. Salamat po, Panginoon, sa biyaya, pagpapala, at sa katalinuhang ipagkakaloob mo sa iyong lingkod upang sa ganon ay may deliver ng tama, maayos at malinaw sa bawat isang nakikinig. Salamat po, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. So, a blessed evening to each and every one of us, mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo po ba na malaki po ang role na ginagampanan natin sa mundong ito? Nasa sayo kung gusto mong maging women of influence or women of distraction. Nasa iyong mga kamay kung paano mo patatakbuhin ang iyong buhay na kung saan ikaw ay women of influence and a leader sa iyo pong kinabibilangang lugar or kinabibilangang sabihin nating church, group, or whatever. Sa Bible, marami pong kababaihan na masasabi nating women of influence and women of destruction. Si Eve, naalala niyo si Eve? Si Eva? Dahil sa kanyang hindi pagsunod, pinalaya sila sa hardin at pinagtatrabahuhan ang kanilang mga pangangailangan, especially food, shelter, and clothing, na dapat kung sila'y nandoon sa hardin at hindi nakagawa ng pagkakamali, dapat hindi sila mahihirapang gawin yon or i-harvest, kainin ang bunga ng bawat puno na naroroon. Subalit dahil sa kanyang hindi pagsunod, nag-violate po kasi siya, mga kaibigan, kaya sige, makain nga ang bungang ito kasi malalaman ko raw ang tama at mabuti para ako magiging Diyos. Kaya she encourages Adam, kahit kaprasong kagat lang, in-encourage na, hinikayat niyang kainin yung bunga na iyon na ipinagbabawal kainin sa hardin ng Eden. At sa pagkakataong iyon, siya po ay, together with her husband, Adam, pinalayas doon sa hardin. So can you consider her, ito pong si Eva, as a woman of influence or a women of destruction? Pangalawa, meron din pong sinasabi sa Biblia regarding Sarah. Because Sarah went ahead of God's plan by giving Hagar to Abraham, the Arab countries are number one Israel's enemy. Noong kapanahunan po nila ni Sarah, nila Abraham, hindi kasi siya magkaanak, itong si Sarah. Kaya ibinigay niya yung kanyang alipin, yung kanyang katulong na si Hagar kay Abraham para sipingan at nang sa ganon magkaroon ng anak si Abraham. So nabuntis naman si Hagar at hindi lumaon, hindi pa nanganganak si Hagar ay nabuntis naman si Sarah. Di ba't merong dumalaw sa kanya? Lihim siyang napatawa o napangiti dahil sa ako, mabubuntis, matanda na ako. Pero it so happened that Sarah during that time ay nabuntis din. Kaya nanganak siya ng isang lalaki. Si Hagar isang lalaki rin. Noong mga panahong iyon, kapag ang isang babae o ang isang tunay na asawa ay nabuntis, kailangan palayasin na yung alipin o yung katulong. So pinalayas niya si Hagar kasama ang kanyang anak. Ang kanyang anak po ay si Ismael. Sa kanilang paglalakad, siya po ay nadako doon sa disyerto. At naiwan sa Israel si Sarah kasama ang kanyang anak na si Isaac. Kaya kung papansinin natin, mga kaibigan, mga kapatid, noong nagpunta si Hagar together with Ismael, napunta sa may disyerto,
Siya po ang pinagsimulan ng Saudi. Kaya ang Saudi at ang Israel, magkapatid po yan sa tatay. Nagsimula kay Ismael, ang Saudi Arabia, na anak ni Abraham, kay Hagar, at nagsimula ang Israel kay Isaac. O sabihin natin, hindi naman nagsimula, kundi siya yung naiwan doon, at anak din siya ni Abraham, na asawa naman ni Sarah. If you will notice, mga kaibigan, mga kapatid, si Sarah, pinangunahan niya kasi yung plano ng Diyos eh. Sige, ibibigay ko si Hagar kay Abraham para sipingan at magkaanak. Pero hindi naman yun ang plano ng Diyos, pero yun ang nangyari. Kasi pinangunahan nga ni Sarah. So, do you still consider Sarah as women of influence or women of distraction? Up to this time, sabi nga nila hindi nagkakasundo yung dalawang bansang iyon. Pero hindi sila talagang naglalaban-laban kasi magkapatid sila sa tatay. Another woman rather, ay si Queen Esther. So because of Queen Esther, the Jewish nation was saved. Dahil yun kay Queen Esther. So, di ba? A woman of influence. Another thing or another woman is Mary. Because of Mary, salvation came into the world through her son Jesus. Si Mary po ang ginamit ng Diyos para maipanganak si Jesus. Sa palagay po ninyo, kung si Mary ay hindi pa sinisilang or hindi isinilang ng mga kapanahonan yon, si Mary ba ay gagamitin ng Diyos? Kung siya ay, sabihin natin, bata pa or sanggol pa or whatever, gagamitin ba siya ng Diyos? But because the plan of God is si Mary ang gamitin upang ipanganak ang tagapagligtas na si Jesus, kahit yun po ang nangyari. So, I remember, sabi po ni Joseph Parker, nabasa ko po to sa isang sulatin. Sabi niya, when Robert Moffat, ito po si Robert Moffat is famous missionary. When Robert Moffat was added to the kingdom of God, the whole continent was added as well, and the mother's kiss did it. Mga kapatid, kung ikaw ay nasa isang community, sabi natin isang baryo or isang barangay, tapos nandun ka, di ba't napakagandang gagamitin ka ng Diyos upang ang buong barangay na ito ay kumilala, lumapit, at tunay na maglingkod din sa Panginoon. So, woman of influence. So, when Brother Pai, do you remember last Sunday, when Brother Pai asked us during his preaching, sabi niya, what do you mean by influence? I was about to answer, mga kapatid, sasagot sana ako, pero tama lang na yung mga ibang members ang sumagot. Siyempre para maka-experience din naman sila ng mga ganung sitwasyon. Sasabihin ko sana, sa Tagalog, yung kapangyarihan, ano ba yung kapangyarihan sa Tagalog? Authority, dominion, command, control, influence. Tapos, yung lakas naman, ito sa physical. Strength, stamina, hardness, force, influence. So, ano po sa Tagalog influence? Sasabihin natin, impluensya. Tama naman, impluensya. Sabi po sa Oxford Dictionary, the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of scheme or something, or the effect itself. That is the meaning of influence. The capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something, or the effect itself. The power to make other people agree with your opinion or do what you want. The real influence is persuade without pushing and gain without giving in. So that's influence. Yung may i-influensyahan mo isang tao upang sa ganon
mabago yung takbo ng kanyang buhay. In other words, you have the power to have an important effect on someone or something. Di ba, pag may lumapit sa'yo, nagpa-counsel, lalabas ba yung nagpa-counsel sa bahay mo na lulugo-lugo or lumalakas because na-encourage ang tao na lumapit sa iyo para magpa-counsel? Bigat na bigat sa kanyang problema, pero nakakausap ka, wow, grabe. Di po ba? Lumalakas. Is there something as good influence or also bad influence? Dalawa lang yan eh. Good influence, bad influence. There is more to being a positive influence than just looking on the bright side. Ang ibig sabihin, taking an active role in helping others solve problems and grow their confidence level. Kaya nga po ako lagi kong sinasabi, kung magsasalita ka rin lamang at hindi ka magiging encourager, di ba? Huwag ka nalang magsalita. Parang ganito, uy kapatid, or sister, or brother, or uy kaibigan, bakit ganyan, parang ikay namamayat, bakit parang ikay ganyan na, di ba? So wag mo nalang sabihin yon. O kaya naman ay kapatid, yan namang suot mo parang hindi naman maganda. Hindi nakaka-encourage yun, mga kaibigan. Hindi nakaka-encourage po. Kaya wag na lang magsalita. You know, we have or we must be an encourager, not a discourager. Sasabihin sa'yo, uy sister, parang tingin ko sa'yo, parang namamayat ka, ano nangyari sa'yo? Alam niyo, parang nakaka-discourage yun, di ba? Di ba, ba't hindi nalang sabihin, oy, grabe kang ganda mo ngayon ha? Yung mga ganun tipo ba? Kung totoo naman talaga, pero kung di naman, hindi ka naman gandang-ganda, huwag mo nalang sabihin kasi nambobola ka na lang nun. Mga kapatid, tatandaan natin that we must be an encourager, not a discourager. Now, how would we describe a woman of influence? Paano mo ba sasabihin that you are a woman of influence or a woman of influence? Paano? Una, ang women or woman of influence, she is growing in beauty because of her increasing fear and reverence for the Lord. Yun po yung una. Okay? Sabi po ng Proverbs 31:30, charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. Mga kapatid, minsan nakakadaya po yung mahuhusay magsalita. Minsan nakakadaya po yung napakagaganda ng mga muka. Ang pinakamahalaga sa lahat, hindi naman talaga yan eh. Sabi nga, charm is deceitful. Sabi ng Proverbs 31:30. And beauty is vain. But a woman who fears the Lord is to be praised. Iyon. Kung ikaw ay natatakot sa Diyos, meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, yun ang tama at yun ang dapat na ginagawa natin. At alam ko nasa sa atin naman yan. So, that's the first one. Sabi din po ng 1 Timothy 2:15, yet, she will be saved through childbearing if they continue in faith and love and holiness with self-control. Ang ibig sabihin po nun, yun lamang, you will be saved through childbearing, manganganak ka, iingatan ka ng Panginoon. Sabi sa Tagalog niyan, ngunit maliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Whatever situations happen in our life, in your life, whatever things you are experiencing right now, tandaan, ang Diyos po ay patuloy at patuloy na magliligtas at nagliligtas kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong pananampalataya ng may pag-ibig, may kabanalan at maayos na pamumuhay. Dito ako, maayos ang pamumuhay ko. Pero pag hindi na nakikita ng mga kasamahan, wala na yung ayos ng pamumuhay. Hindi po pwede yun. Sabi nga, God is not back. Hindi po siya napabibiro. Amen? Second, she is learning more and more
about her true priority in life and adjust her life accordingly. So, dito sa puntong ito, there are only two things in this world that will last. Sino? Jesus. At kung ikaw ay nabubuhay pa, syempre, yung asawa. Hindi po pwede na iiwanan mo. But of course, your priority is God. So, pag sinabi natin dito sa talatang ito or dito sa one factor na ito, she deliberately invests her life in developing her relationship with Christ. That's the best thing that we have to do, my dear sisters, mga kapatid, mga kaibigan. Develop your relationship with the Lord. Of course, hindi naman po pwedeng tapos na pagde-develop mo. As long as we live, as long as you live, you still develop your relationship with Christ. And in building your companion, her companion, your husband. Sino pa? Children, church, and community in the Lord. Ibibuild mo po yun. Kung nagbibuild ka ng relationship sa Panginoon, of course, you have to build also your relationship with your husband, with your children, sa churchmate, sa community, sa mga pinagtatrabahuhan mo, sa paaralan na pinagtatrabahuhan mo. Di ba? Sa madaling salita, we have to seek and save the lost. Tatandaan natin yan. Yan ang paborito kahit nung bago-bago pa lang akong Kristiyano. Lagi ko sinasabi, seek and save the lost. I remember, dito po sa aming lugar, ang mga batang aking tinuturuan. We started with 3 kids. Nagsimula ito sa 3, inaabot ng 50. Mahigit. Nag-Christmas party kami, dami nag-donate. May mga t-shirt, one of the schools na aking pinagturuan, nagpadala ng pagkain, Jollibee pa nga aming nanda ng Christmas party, nagpadala ng pera for the t-shirt, nagpatatak ng t-shirt. So may uniform po yung mga bata kapag kami ay may mga gatherings. Kaya lang, pagdating ng 2020, nagkaroon ng pandemic na stop. Ang tagal nun. 2020, 21, 22. Up to this time, pag ako'y dumadaan sa kalsada, may tatakbo sa akin, lalapit kasi medyo malaki ng bata. Nagbe-bless. Teacher, kailan po ulit tayo magba-Bible? Ganun yung sinasabi nila. Yun po yung sinasabi natin. Tapos, pati ang mga nanay, dumalo rin. So kung ang bata namin 50, at times 2 yun, di ang daming pinakain yung aking mga dating estudyante. Pero okay lang. Hindi po pwede kasi na ikaw lang yung nagpupuri, puri ka ng puri sa Diyos. Ikaw lang nagpupunta sa simbahan habang yung mga mahal mo sa buhay ay naliligaw ng landas. Hindi pwedeng ganun. Kinakailangan sila rin madala mo sa Panginoon. Kung sila man, tumanda na sila, meron na silang ibang destinasyon, basta wag lang kulto, okay lang yan. Basta nasa Panginoon. Kasi syempre, nagkakaroon na silang iba't ibang kasamahan. Nagkakaroon ng asawa, nagkakaroon ng kaibigan. Pero what is important is that still, sila po ay nasa Panginoon. Ano po ba ang sabi tungkol sa God's Word, tungkol sa Diyos? Sabi ng Matthew 24:35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Lahat yan, lilipas. Lahat yan mawawala. Subalit, ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula. Hindi po siya mawawala. And then sabi din ng John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling us. Ang salita ay naging tao at nanahan sa piling natin. Yan po sinasabi ng Bible tungkol po sa ating Bible, sa ating Word of God, sa ating Diyos. Tungkol naman sa tao, sabi sa John 8:31, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples.
Kung ikaw ay nasa Panginoon, kung ikaw ay sumusunod sa kanyang mga salita, yung pa rin yung hinahawakan mo, still, tayo po ay disipulo ng Diyos. Baka hinahawakan ngayon, tapos bukas hindi, tapos sa isang linggo ulit. So, hindi po pwedeng ganon. Sabi ng Thessalonians chapter 1, verses 8 to 9, He will come with burning fire to furnish those who don't know God. Those who refuse to accept the good news about our Lord Jesus Christ. O ano mangyayari? Naku, mahirap po yun. Kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, ay itatapon ka sa gatagat-dagatang apoy. Pero hindi naman yun po yung ating, hindi tayo nananakot or hindi natin iniisip na gano'n yung mangyayari sapagkat tayo po yung nasa Panginoon. We're just discussing about this. Pangatlo, so ano po yung pangatlo? Ulitin natin. Sabi doon sa una, sabi po doon, she is growing in beauty because of her increasing fear and reverence for the Lord. Number 2, she is learning more and more about her true priority in life and adjust her life accordingly. Number 3, she is learning to understand God's design role for her and tries to diligently be the encouraging helper, follower, wife, and mother God called her to be. Saan ka tinawag? Ano ba ang pagkakatawag sa iyo? Pagkakatawag ba sa iyo maging nanay ka na lamang? Pagkakatawag ba sa iyo kay maging guro? Saan ka tinawag? So wag kang mag-alala kung, ay teka, hindi ako tumatayo doon sa gawain kasi hindi yata, hindi ako nagtuturo doon kasi parang hindi yun ang calling ko. Mga kapatid, try to analyze yourself. Try to look back at pilitin mong tingnan. Saan ka ba talaga tinawag ng Panginoon? Ano ba talaga ang dapat na ginagawa mo? Ikaw ba ay helper, follower, wife, and mother? Yan ba ang pagkatawag sa iyo? Now, ito pong women or woman of influence, she is learning to enjoy her role as a helper. She is a partner, a companion, co-equal, or co-complementer. Kaya nga, ako, I remember, masyado akong dominante before. Pero nang sumunod po ako sa Panginoon, nagsasubmit po ako palagi sa aking asawa. Sabi nga, submit. Diba? Sabi sa Bible, submit your husband as unto the Lord. Huwag kalimutan nyo na, submit your husband as unto the Lord. Siyempre, kung hindi yan unto the Lord, edi huwag kang magpapasubmit. Diba? She is the best fit to help her husband accomplish and ordained job for him. Tinawag tayo ng Panginoon para sa bagay na yun, kaya gawin po natin. Yun po yung pagkakatawag sa atin, yun po yung ating gawin. Sabi ng Genesis chapter 2 verse 18, It is not good that the man should be alone. I will make him a helper as he has partners. So, ang Diyos po ang nagsabi niyan. Kaya nga gumawa siya ng babae eh. So, dapat, kung ikaw yung babae na para doon sa lalaki na ibinigay ng Diyos, dapat po, you must be a woman of influence. Kung ang asawa po ninyo ay hindi natin mahila-hila patungo sa Panginoon, ay impluwensyahan po natin upang mahila natin sa ating Panginoon. Yan po ang ilang katangian ng babae upang siya ay tawaging woman of influence at leader. Para matawag kang leader, para matawag kang woman of influence. Kapatid, can you consider yourself as a leader? If you consider yourself as a leader, try to apply Galatians chapter 6 verse 9. Ulitin ko, ano pong sabi? Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kaya huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa tamang panahon,
ay aanihin po natin yung mga ginagawa natin yon na kung saan ang Diyos po ang magpo-provide ng lahat. Sabi nga, what you sow is what you reap. Kung tama ang ginagawa mo, kung ito'y para sa kaluwalhatian ng Panginoon, of course, you will reap also good things. At mag-glorify din ang ating Panginoon. Kaya try to apply that Galatians chapter 6 verse 9. Sabi nga walang tatalikod, walang mapapagod, walang titigil, tuloy-tuloy lang. Of course, there are situations happened in our life. Alam natin yan, nagkakaproblema. Pinanghihinaan ng loob. At tumarating din yung parang ayawan na. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, do not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Para ka nagtatanim, ako po yung nagtatanim dito sa likod bahay namin. May mga puno akong itinatanim, nilalagay ko lang sa drop kasi ala naman kami lupa, puro kami semento. Mga grafted. Bumili ako ng red guapa, meron akong santones, santol, duhat, meron din akong atis, at meron din akong makopa. Tapos, meron din pong mangosteen. Yung liit na likod namin yon, naiayos ko yon dahil nakalagay naman siya sa drum. Meron din rambutan, guyabano. Marami. Marami rin po akong punong papaya. Mga kapatid, somebody told me, sabi sa akin, kasi meron akong kiat-kiat, meron din akong lemon, tapos meron din akong parang pongkan, something ganon. Siyempre, maliban doon sa mga sili-sili, meron din akong Indian mango na nakatanim sa drum. So all of these are grafted. Sabi nga sa akin, pinagkakagastosan mo yan, ano ka pa? Kailan pa yan mamumunga? Kailan pa yan? Alam mo, sabi ko, pabuti na yung nagsisimula. Meron din akong cucumber. Yung first cucumber na pagtatanim ko po, tumubo. Tapos dumating ang time, kasi maraming mga, anong tawag dito, maraming mga pusa natatalunan hanggang sa nilanggam, namatay, nagtanim ulit ako. Sabi nga ng mister ko, makapuro simula. Sabi ko, paano kung hindi ka magsisimula? Kaibigan, paano kung hindi ka magsisimula sa isang bagay na gusto mong mangyari? Ano man ang maging resulta nito, at least nag-try ka. At least nagsimula ka. Tapos pag umupo ka sa likod bahay mo, di makikita mo. Tapos yung mga talong namumunga, okra namunga, although ngayon konti na lang bunga dahil naka-harvest ko na, sinasapaw ko lang sa kanin. May saluyot. Pag wala akong ulam, kumukuha ko ng dahon, sinasapaw sa kanin, may ulam na po ako. That's what I'm trying to say, my dear sisters. Yun po yung gusto kong sabihin sa inyo, na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, tayo po'y aani. Tayo po ay mag-harvest. Paano kung di ka nag-try? Paano kung ayoko na nga, wag na lang. Kasi kailan pa nga ba mamumunga tong kagaya ba ahoy ng red guava? Meron din akong guava apple. Kailan pa itong mamumunga yung red guava apple? Kung titignan mo, para isang dangkal lang ng para 12 inches, isang ruler, wala pa nga. Kailan pa mamumunga? Pero time will come, mga kaibigan, mga kapatid. Sa ayaw mo sa gusto, mag-harvest ka din. Mamumunga rin yan. Ganon din ang ginagawa mo para sa Panginoon. Huwag kang mapagod. Huwag tayong mapagod. Let us continue doing things para lang sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Para ang Diyos ay malugod po sa atin. Ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthens me. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Kaya nating gawin ang lahat ng bagay. Bakit? Sapagkat ang nagbibigay ng lakas sa atin ay ang ating Panginoon. James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Amen? So ang Diyos ang magtataas. Kapag ibinababa ka ng tao, Diyos ang mag-aangat sa iyo. Pero itaas mo sarili mo,
Iaangat ka pa ba ng Diyos? No. Hayaan mo ang Diyos ang mag-angat sa iyo. Sabi ng Proverbs 11:14, "For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. A wise leader seeks counsel." So, when there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselors, there is safety. Kaya nga nandyan tayo. Kasi tayo yung guidance ng mga taong hindi pa tunay na kumikilala sa ating Diyos. So, pag sinabi nating leadership, pamumuno, leader ka eh. Alam mo ang leader? Kaya tatandaan po natin, sa mga pagkakataong ito, kapag sinabi po nating leadership or woman of influence or nakaka-impluensya, tandaan natin, dapat you have the capacity, the ability to influence other to achieve worthwhile result. Ang isang tao, kung ikaw ay woman of influence, kung siya ay medyo naliligaw na landas, kung siya ay nalilito, kung siya ay nahihirapan sa dami ng kanyang problema, you must have the capacity and ability to encourage other people in order to have a worthwhile result. Yun lamang po. Good evening everyone and God bless everyone.